Ating lesson ay tungkol sa verse na 2 Corinthians 13:5. Ano sabi doon? 2 Corinthians 13:5. Naka-series tayo, ito po yung huli. Ito po yung last series na pinag-aaral natin sa 2 Corinthians 13:5. Ang sabi doon, test yourselves. 13:5. Test yourselves. Suriin natin. O yan. Kung talagang ikaw ay nasa pananampalataya, examine yourselves. Or do you not recognize this is about yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail the test. So sabi doon, suriin natin yung ating sarili kung tayo ay nasa tunay na pananampalataya. So di ba pinag-aralan natin, kung natatandaan nyo last week, 5 po yun. Actually marami yan, pero 5 lang muna yung pinag-aralan natin para masuri natin yung sarili natin. Una, penitence. No, kung tayo ba ay nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. So tayo nagsisisi. Pagka meron tayo nagawa, tayo ba ay nagsisisi? Nakikita natin na wala tayong sinabi sa Diyos, wala tayong nagpagmamalaki. We are spiritually bankrupt. Yun yung sinasabi doon. Pangalawa, righteousness. Yung righteousness, kapag nagiging magnet sa iyo, kapag ikaw ay nasa tunay na pananampalataya, magnet sa iyo ang righteousness. Ano ba ibig sabihin ng righteousness? Simple. You do what is right. Ginagawa mo kung ano yung tama. So sa lahat ng pagkakataon sa life natin, gagawin natin yung tama. May nakikita ka, gagawin mo. Alam mo mali ito, hindi mo gagawin. O kaya meron kaya wala ka ng pera. Pumapasok sa isip mo, tapos wala na makakain ng mga anak mo. Pumapasok sa isip mo, manghundap ka. Mang-snatch ka, magnangaw ka. Pero dahil kung nasa tunay ka pananampalataya, kahit na nakikita mo na ganito ng katayuan mo sa buhay, alam mo mali yun, hindi mo gagawin. Diba? So you will do what is right. Yun ang ibig sabihin ng righteousness. Pangatlo, yung submission. Nagsasabit ka saan? Sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay nasa tunay na pananampalataya, magbabasa ka ng salita ng Diyos, babasa ka ng Biblia. Kasi alam mo na gusto mong lumago rin. Bawat isa sa atin, kailangan lumago. Spiritually. Kung ikaw physically, bata ka, nagiging sanggol ka, nagiging bata ka, nagiging binata, dalaga, hanggang sa tumanda ka na. So spiritually, ating spiritual, ganun din. Hindi lang nananatiling sanggol. Kailangan maging bata, pag binata o magdalaga, tapos tumanda rin. Diba? Ganun po yun. So, continuous growth. Kahit na matanda ka na, kahit ako po, hanggang ngayon, nag-grow pa rin. Kaya kailangan pa rin natin lumago. So ano ibig sabihin nun? Hanggat ikaw ay humihinga, kinakailangan kang lumago. Ikaw ay kailangan mag-grow. So pang-apat, ito ay obedience. Siyempre, nagsasabit ka sa word ng Lord, i-obey mo. Ano yung sinasabi doon? So habang ino-obey mo yun, alam mo na ikaw ay niisip mo rin yung righteousness kasi ino-obey mo yun, siyempre lahat ng sinasabi ng Diyos, tama. So automatic, gagawin mo, tama. Di ba? So pang-5, yung ikaw hindi ko si Kuya Love. Love. Pang-5, love. Dalawang klaseng love na pinag-aralan natin. Love the world and love the brothers. So sabi to, do not love the world. Kasi kung love mo ang world, pero sinasabi mo rin, mahal mo rin ng Diyos, hindi po pwede yun.
Yung sinasabi nating love, yung do not love the world, hindi po yung mag-enjoy ka sa Boracay, pupunta ka ng Cebu, kamamasyal ka sa Bohol, hindi po yun. Ang ibig sabihin po na do not love the world, yung sistema ng mundo. Ano ba ang sistema ng mundo? Mabuti, masama. Masama. Kasi, si Satan ang nag-ahari dito sa mundo. Kaya, yung sistema na yun, huwag tayong padadala. Halimbawa, nasa gobyerno ka. Di ba? Tapos sa BIR, lalo na, sa LTO. Gusto mo mapabilis yung pag-rehistro ng sasakyan. May mga pixel doon. Mga pixel. Boss, ako na bigay ko nila sa iyo, resibo na, tsaka rehistro. Pero, mag-add ka ng extra. Diba? Mga pixel, sa gobyerno na, lalo sa custom. Labas mo na yan. Ito, meron akong 20 mil. Gawin mo na lang mababa yung tax. Yan ang sistema ng mundo. Corrupt. Last. So yan. Kaya yan yung sinasabi sa Biblia na do not love the world. Yung sistema ng mundo. So di ba nagkaroon ako na last week, hindi ko na kung nasa akin yung last week itong ating text verse ngayon. Text verse natin. James chapter 2. Tingnan mo dito. James chapter 2. Ayan, verses 14 to 19. Sige po, pakibasa. Ito yung iniwan ko last week Mga kapatid, last 2 weeks ago. ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya ngunit hindi niya naman ito pinapatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya nang walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Yan. Ang haba, no? So, ang dalawa yung sinasabi dyan na pananampalataya, pero pananampalataya na pero walang gawa. Kung kinakailangan daw, meron kang pananampalataya na merong gawa. Hindi po ito yung faith plus works para ikaw ay maligtas. Iba po yun, ha? Siguro, i-review natin yun mga Sunday kasi pinag-aralan natin yan nung nandun pa tayo sa kapila doon sa amin na yung pinagkaiba ng faith at works. Bakit? Tsaka yung faith without works. Pinag-aralan natin yung konteksto doon. Hindi ko alam kung natatandaan nyo ba yun. Pero siguro one Sunday, i-review natin yun. So, sinasabi po dito, kung ikaw ay meron pananampalataya, makipapakita mo yan sa gawa. Kasi kung sinasabi mo lang may faith ako, pero hindi mo mapakita sa gawa, paano malalaman ng tao na may faith ka? Kasi po ang faith ay invisible. No? So, bago tayo magtuloy, tayo po yung manalangin muna. Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Lord, we thank you for successful anniversary last week. Dalangin po namin na magiging mga naimbitahan po namin ay maisama ulit namin dito upang patuloy po na sila ay lumago, sama-sama kami lalago sa iyo, O God. Lord, mag-isa pag-aaralan namin ngayon, pagpalain mo po ang iyong salita. Dalangin po namin ang pagmubay ng unang ng Espiritu upang tulungan kami na maunawaan ang mga pag-aaralan namin. Lord, ito po patuloy na maluwalhati sa pag-aaral namin dito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
So yun yung sinasabi, no? Paano mo malalaman na may pananampalataya yung isang tao kung hindi mo makikita sa gawa? Kasi po ang pananampalataya ay invisible. Pangalawa, ay sinasabi dito, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? So tama, mabuti naman. Ang mga demonyo din ay sumasampalataya at nanginginig pa. So hindi ba parang interesting, no, na ang mga demonyo sumasampalataya din. Kaya lang, nanginginig pa sila sa takot. Naniniwala sila, sumasampalataya sila na may Diyos. At nanginginig pa. Kaya yung title po natin, ito pananampalataya ng mga demonyo. So, demonyo man ay may pananampalataya. Ngayon, pag-aaral natin, ano ba ang mga pananampalataya ng demonyo? Bago natin pag-aralan yan, di ba, nireview natin last week na walang kinalaman. Kung ikaw ay nasa tunay ng pananampalataya, walang kinalaman yun na sabi, ay may faith ako kasi, nagdesisyon ako na tanggapin si Jesus. Meron akong faith kasi lumakad ako sa gitna ng altar ko. Yan yung pastor. O, sino gusto tumanggap kay Jesus? Lapit nito, pila kayo dito. Yo, altar call. So, punta ka doon. May faith ako kasi nag-altar call ako, nagpunta ako doon sa harap Sumunod ako doon sa prayer. Sabi doon, nagdasal ka ng panalangin ng pagtanggap. Kaya di ba sabi ni Pastor Rodelo last week, hindi po tayo nagpapatanggap. Ang ginagawa lang po natin, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Ibahagi lang. Parang kahapon na doon ako nagsisimulang mag-share dito sa dialysis center. Ako na kong sinaran yung nasa lobby, yung cashier. Nakikinig daw siya kay Peter Tanchi, no? Sa CCM yun, kay Pastor Peter Tanchi. Nakikinig siya. Pero Catholic daw siya. Kaya tinanong ko siya, pagka namatay ka ngayong araw na ito, 100% ba sa langit ito mapunta? Sabi niya, hindi daddy. Sabi ko, bakit? Kasi makasalanan ako. Uy, bakit na yun? Pati, sinimulan natin, Romans 3:23, all have sinned, di ba? So hanggang sa nung muli, sabi ko sa kanya, huwag ka maniniwala doon sa sinasabi ko. Paniwalaan mo yung Biblia. So binibigay ko sa iyo itong mga verse, basahin mo, pag-aralan mo. Hindi ko siya pinag-pray na, sunod ka sa akin. Hindi, kasi decision yun ng tao. So yung sinabi ni Pastor Belo, eye-opener din sa akin. Kasi ginagawa natin dito, nagpapatanggol tayo Pero yung pala dapat, i-share lang natin at decision na nila kung tatanggapin nila yung sinasabi mo o paniniwalaan nila yung ano sinasabi sa Biblia. Kasi nagbabagot ka ng Diyos. So yun. O kaya pumirma ka sa isang card. Kasi sa ibang bansa kasi, meron silang mga pinipirmahan na card. Acceptance card yun. Dito meron akong attended, nung pa, banata pa ako na meron isang church na gano'n, bibigyan ka ng card. Nakalagay doon, if you accept the Lord Jesus Christ, pirma ka. At gano'n kaya tayo dito. So hindi yun, hindi basihan yun. Napupirma ako, kaya tunay yung pananampalataya ako. Ano pa? Naging emotional ka, pumunta ka sa harap, o kaya nandiyan ka sa silya, si pastor, nagpe-pray, tapos yung music, ang ganda ng nadadala ka na doon. Umiyak ako nung tinanggap ko si Lord, umiyak ako. So hindi basihan yun, para masabi mo meron ka tunay na pananampalataya. O kaya, ito, meron mga church na ganyan na sasabihin na para maging Kristiyano ka o maging masave ka, kinakailangan mo magpa-baptize. Merong isang nurse doon sa dialysis na inaano ko, yung sinisaran ko na, taga-Flores yun. Kaya sige Kuya Jess, pagka kumattend yun doon,
fire mo yun, fire ka! Ano mo yun, shotgunin mo. Kasi sabi ko, kasi, di ba yung pinag-aralan natin last week, preach the word, in season and out of season, kasi may mga time na ayaw na ng mga tao yung tamang katuruan. Kung ano yung naririnig nilang gusto nila, yun yung kanilang tinatanggap. Kasi gusto nila to eh. Gusto nilang walang sakit, gusto nilang yumaman. Doon ako sa church na yun, kasi yayaman pala ako doon. Mga gaya, hindi pala ako magkakasakit sa church na yun. So, maraming gano'n. Kaya nga nung nagsasabi siya, nag-aano kami ni Ate Celia nyo na kailangan talaga nito. Malaman niya yung truth. Kaya sabi ko sa kanya, gusto mo ba, ang sarap mong turuan. Ay ko sa kanya, alam mo, ang sarap mong turuan. Sa araw nga, tayo, may i-discuss, marami ko i-discuss sa'yo. Kasi meron sila, alam niya yung dispensation. Kaya lang tatlo, dispensation ng mga unang tao, dispensation ng mga Kristiyano, tsaka dispensation ng mga propeta. Alam ko, narinig ko yun. Kaya. Tapos meron na siya sinabi na maraming klase ng gospel. So pinanong ko, maraming mga klase ng gospel. Doon pagsunod kay Jesus, gospel daw yun. Tapos, ang pag-share daw, evangelism 5. Una, ano yan? Una, yung repentance. Tama naman, re-repent ka. Pangalawa, yung faith. Siyempre, hearing. Repentance, tapos makikinig ka, hearing, tapos yung faith, tapos obey. Siyempre, kung nagkaroon ka ng faith, mag-obey ka, parang kanina diniscuss natin. Tama naman, tama yung siya sabi niya 4. Doon sa pang-5, doon medyo naging questionable. Sabi niya, yung pang-5 din, kailangan magpapaptize ka para maging tunay ka Kristiyano. Sabi ko, yung requirement ba yun? Kasi tinuro doon sa kanila, yung requirement yun. Para masabi ko, kompleto yung pagiging Kristiyano mo, meron kang baptism. Dahil dami natin nag-uusapan. So, basta sabi sa kanya, ang sarap mong turuan. Ngayon, taga-Flores kasi yun. Kaya, pag umatin sa inyo yun, walang bahala doon. Ha? Oo, bubugin nyo. So, yun po pagka ikaw ay nag-baptismo na ako, kaya tunay yung pananampalataya ko. So, lahat po ito, medyo pwede pakinaan, nag-feedback. Ito, wala akong kinalaman. No? Kung ikaw ay nasa tunay na pananampalataya, wala po yung kinalaman. So, naintindihan natin yan Naliwanag ko lang ng ayos. Ayan lahat ito ay hindi saving faith or pananampalataya na masasabi mo na ikaw ay ligtas. Yan. So, ano sabi dyan sa James 18? But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without works. Show me your faith without the works and I will show you my faith by my works. Hindi mo nagagawa na ipakita ang pananampalataya mo na walang gawa kahit invisible. Diba? Sabi ko kanina, paano malalaman ng isang tao na ikaw ay may pananampalataya kung hindi niya nakikita sa gawa mo. Kasi nga, invisible po ang faith, wala nakakita niyan. So, para maniwala yung tao na may faith ka, papakita mo sa gawa. Parang kanina, di ba? Dibawa, yun nga, meron kayo namin na tao, may lumapit siya yung tao. Meron siyang problema niya na pera, kaya pagkain, tapos sasabihin mo lang, the Lord bless you. Pag mo lang ganun, pag-pray kita, pag pinag-pray mo, tapos nun, sige brad, sis, tuloy na ako.
Paano malalaman ng tao yung kung may faith ka? Pinag-pray mo lang. Eh kung meron ka naman, di ba? Yun eh, kung meron ka man, kahit na, kanyari, kailangan niya 100,000, hindi mo pa kailangan bigay 100,000. Diba? Dala mo lang naman, 100. O, bigay mo. Yun lang ang kaya mo eh. O, diba? Yun yung ibig sabihin nun. Na kahit na maliit na bagay, na ipapakita natin. O nakakapag-share tayo. Hindi ba natin mapuno o may mga kailangan ng kapatiran, pero meron tayong ginawa rin. Hindi lang basta pinag-pray lang natin. Diba? Adjust nyo? Ayan, ang tunay na pananampalataya ay makikita sa gawa. Ito ngayon dito ay mag-concentrate. Sumasampalatayan ka na ang Diyos ay iisa. Di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo naman ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang hangal, nais mo bang patunayan ko sa iyo na ang walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? So ito, na natin ito. So ito, dito tayo mag-concentrate. So sumasampalataya din ang mga demonyo at nanginginig pa. So ano ibig sabihin yan? Ayan o, sinusulat ko na yung mga sinasabi ko para hindi ko makalimutan. Ayan, hindi ko pa nagtataka dahil sinabi ni Pablo yun na ang mga demonyo ay naniniwala sila, may faith sila. Hindi lamang sila naniniwala, kundi takot, natatakot din. Ito, bakit sila takot? Ibig sabihin lang po niyan na ang mga demonyo, yung pananampalataya nila ay tunay. Tunay pananampalataya nila. Naiintindihan nito? Yung verse, nanginginig pa, natatakot pa. Ibig sabihin, yung pananampalataya nila ay totoo. Kasi nanginginig sila sa takot. Alam nila kung ano pwede gawin ng Diyos sa kanila. Nagets nyo? So, yan. At naiintindihan nila na yun. Yung impyerno, inaantay sila ng mga demonyo. Kaya sila natatakot. Kasi may judge. Alam na nila kung ano mangyayari sa kanila. Alam nila kung ano gagawin ng Diyos sa kanila. Kaya sila natatakot. Kaya yan, meron silang uri na pananampalataya na hindi nakakaligtas. May faith sila pero bakit sila sa impyerno napunta? O bakit sila sa impyerno pupunta? Eh yung faith nila tunay ha? Tunay yung faith nila pero bakit sila ay pupunta sa impyerno? So ano ang pananampalataya ng mga demonyo na hindi nakakapagligtas? 10 ito. Di ba yun? Alas tayo matapos. Una, Karunungan. Una, Demons. yan. Una, knowledge. Karunungan o kaalaman. Ayan, makikita nyo yan. Ano yun? Bakit? Ano meron? Bakit karunungan? Mga demonyo. Kasi ang mga demons know God's nature. Higit pa sa tao. Alam ng mga demonyo kung ano ang nature ng God. Kasi dati angels sila eh. Naging fallen angels lang sila, sumunod sila kay Lucifer. So alam nila ang nature. Ano ba Tagalog nito? Kasi pa Tagalog eh. Alam nila yung kalikasan ng Diyos. Sobrang talino ng mga demonyo kumpara sa tao. Totoo naman, di ba? Grabe yung intellect nila. So alam nila, kilala nila, naiintindihan nila ang Diyos. Ano pa? Meron silang higit na kapasidad na maunawaan ang kadakilaan ng Diyos. Kasi kung isa tayo, hindi natin yung sovereignty ng God, di ba? Yung parang tinuro ni Kuya Ronnie last Wednesday. Yan, yung mga bagyo, mga aksidente, minsan hindi maintindihan na bakit nangyari ba ito kay
kapatid na ganito, bakit nalubog sila, diba? Bakit na-aksidente yung pamilyang ito, masyado namang painful sa church to. Nagtuturo pa yung mag-asawa, diba? Pero ba't nangyari? Minsan hindi natin maintindihan. Pero ang mga demonyo, meron silang kapasidad na maintindihan ang kadakilaan ng Diyos. Tapos ano pa? Sila ay nabubuhay mula nung matagal sila nabuhay. Diba? Thousands of years na silang buhay. Bago pa likhain ng tao, sila ay nandito na sa mundo. Kung isa pag-aaralan natin yun. So dahil sa matagal na sila nabuhay, marami na silang experience sa Diyos. No? Marami na silang nakita. Marami na silang naranasan. At pa, nakita nila ang higit pa tungkol sa Diyos at higit pa sa mga gawa ng Diyos kaysa pagsama-sama ng lahat ng sangkatauhan. Yung ginawa ng Diyos, nakita nila kaysa lahat ng mga ginawa ng Diyos dito sa lupa. Pinreik niya ang mundo. Katitig pa lang yun. Ang mga anghel, ang mga demonyo, nakita na nila yan. Alam na nila kung paano kumilos ng Diyos. Pangalawa, mayroon silang kaalaman sa kapangyarihang magligtas ng Jesucristo. kilala nila si Jesus. Diba? Kilala nila. Nakita nila ang kapangyarihan ng kasulatan. Nasa Biblia yun, yung prophecy. So, alam nila yun. Alam nila na si Jesus ay darating. Kasi nung panahon pa ni Abraham, panahon pa ni Eva at Adan, alam na nila na si Jesus ay darating. So, naiintindihan nila na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang kasulatan, ay totoo. Alam nila yun. Ayun, naiintindihan nila kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa tao, tungkol sa langit, tungkol sa impyerno, totoo. Iba nga nandun eh. So naniniwala sila dyan. Alam nila na totoo ang tao, langit, totoo yan, totoo yan si Kristo, totoo. Si impyerno, totoo. Kaya iba nandun na, diba? So naniniwala sila doon, alam nila. Ano pa? Mayroon silang supernatural na kaalaman sa hindi nakikita at walang hanggang kaarihan. Knowledge of the invisible and supernatural realm. Alam nila yan. Tayo, hindi natin nakikita yan. Diba? Hindi pa natin nakikita yung supernatural. Maliban nila, kung nagpe-pray ka, bilang dinala ng Diyos sa langit, nakita mo si Moises, o kaya si Prophet Jeremiah, gano'n. Pero ito, meron silang knowledge kasi isa sila sa mga supernatural being, ang mga anghel at mga demonyo. Ito pa. Walang halaga ng kaalaman ang patunay ng kaligtasan. Kung alam mo yan, sabi dyan, no amount of knowledge is proof of salvation. Kahit na alam nila lahat yan. Alam nila kung sino ang Diyos, nature ng Diyos, si Kristo, ang Biblia, lahat alam nila yan. Pero hindi yan patunay na sila ay ligtas. Yan. Nag-gets nyo? No? O tapos mga panlima, walang halaga ng paniniwala sa kaalamang iyon ang patunay ng kaligtasan. No amount of belief in that knowledge is proof of salvation. Naniniwala sila, alam nila kung ano ang Diyos, ang nature ng Diyos, belief nila yon, alam nila na eto rin ang God. Hindi rin patunay yun na sila ay merong saving faith. Kasi ang mga demonyo, tama yung katuruan nila, tama yung alam nilang mga doctrine. Tama yung mga alam nila tungkol sa Diyos. Pero
Hindi dahil sa gano'n, ligtas na sila. Diba? Parang yung mga sinasabi kanina, lumakad ka dito, sunod ka sa prayer, yung baka, nabautismo ka. Hindi yun, hindi yun patunay. Pero pang-anim, No amount of fear of God's judgment and wrath is proof of salvation. no amount of fear of God's judgment and wrath is proof of salvation. O kanya, ito, tulad ng Bagyong Marina. O diba, talagang ibang mga bahay. Nasira, nilubog, buong bahay, nilubog. Diba? So, yung mga tao, parang yung diniscuss ni Kuya Ronnie din last time na yung pagiging, yung magre-repent ka. Kasi nakita mo yung ganyan, doon ka na lalapit na sa Panginoon, no? So, yung salvation mo, force. Yung salvation mo, pinipilit mo lang. Kasi, nangyari yan. Kung di naman nangyari yan, ikaw ba magsisisi? Kung di nangyari yan, kung di nilubog yung bahay mo, magsisisi ka ba? Siyempre hindi. Kasi hindi ka naman na-apektuhan. Pero yan, na-apektuhan ka, Lord, patawakan mo kami sa yung kaligtasan na sinasabi mo, pinipilit mo lang. Kasi may nangyari. So yan yun. Kumbaga, alam mo na may judgment ang God sa ganyan, so hindi rin patunay yun, natunay yung pananampalataya mo. Kasi nga, kung hindi naman nangyari yun, ikaw ba magsisisi? Hindi. Di ba? Tama, mali. Yung mga hindi nalubog, nagsisi ba sila? Kahit malakas yung bagyo? Hindi, di ba? Sino yung mga, Lord, ganyan, sino yun? Yung mga taong nire-rescue, yung mga taong yung tubig at yung bubong na. So yan, no amount of judgment or wrath is proof of salvation. Kahit na gaano magsisi. Kasi ginagawa ko, pinipilit mo lang yung salvation mo. Yun. So hindi rin tunay. Yung mga demonyo nga, takot eh. O, pag binasa natin yan, yung Matthew 8:30 tsaka Mark 5:12, yung mga, yung meron isang demon possessed, sabi kasi sa Mark, ang pangalan niya, Legion. So marami daw sila. Ngayon sabi ni Jesus, paalisin sila doon. Kaso, itong demonyo to, si Legion, sabi niya, Lord, lipat mo na lang ako dito sa mga baboy kasi ayaw niya sa impyerno. Kasi doon siya pupunta yun takot siya eh. Ay Lord, dito na lang ako lipat sa mga baboy. Sabi ni Jesus, sige, lipat ka dyan. Pati lumipat yung demonyo sa mga baboy. Dami nun. Ang ginawa nila, nagpunta sila doon sa nahulog, kasi nalunod lang. Diba? Namatay din. Kaya yung mga tao doon, natakot. So, ang ginawa nila, pinaalis nila si Jesus kasi nakakatakot yung tao ito. Yun yung context niyan. So, kahit na ikaw ay, yun, ako to fear of judgment is proof of salvation. Ano yan? Yung mga demonyo na buhay sila sa takot, ayaw nila pumunta sa impyerno, kaya kung saan nila sila transfer. O, pampito, No amount of guilt for sin is proof of salvation. yan, ako. Yan, pakibasa na. Maaari kang makaramdam ng sama ng loob tungkol sa iyong kasalanan. Oo, diba? Pagka ikaw sinasabi dito, kapag ikaw ay nag-guilty sa kasalanan mo, yan, nakagawa ka ng kasalanan, mali. Tapos nag-guilty ka, mali pala yung ginawa ko. O kaya, nakonsensya ka, mali pala yung ginawa ko. Magsisiglot, yung gano'n lang, sinabi mo lang na mali yung ginawa mo. Puro ka nga ng sama na loob din, guilt. So, hindi rin proof yun na nagsisisi ka sa kasalanan mo ay proof na ikaw ay ligtas. Kasi, di ba, ano ba yung soul winning natin? Pag nagsisi ka, may kasunod. Di ba? Hindi basta magsisisi ka lang. Hindi yun. Kaya no amount of guilt of sin is proof of salvation. Guilty,
guilty ang mga Ang yun demonyo sa mga kasalanan nila, kaya sila nangangatog at alam nila na sila ay pupunta sa impyerno. O, di ba, binasabi na nila, nanginginig pa. Natatakot sila kasi alam nila na marami silang nagawang kasalanan. Alam nila na sumunod sila kay Lucifer, na alam nila yung ginawa ni Lucifer ay mali. Sumunod sila. So kahit anong pagsisisi nila, nagsisi lang sila. Kaya lang, huli na, di ba? Kasi alam nila pupunta sila sa impyerno kasi sumunod na sila eh. Pero kung nasa taas pa lang sila, nag-isip na sila na kung anong mangyayari sa kanila pag sumunod sila kay Lucifer. Pero hindi, nadala pa rin sila. Kasi itong mga to, gusto rin nila na maging makapangyarihan pa sa Diyos. Kaya, naiintindihan ng mga demonyo na deserving sila na mapunta sa impyerno. Alam nila yun. Alam nila yung truth. Katotohanan. Pero bakit hindi pa rin sila ligtas? Di ba? Ano? No amount of desire for salvation is proof of salvation. No amount of desire for salvation is proof of salvation. Ibig sabihin yan, gusto kong maligtas. Gusto kong maligtas. Desire mo na maligtas. Nangyari, matitip, nilagpindita sa'yo dito. Tapos may preaching, no? Ano pa ng preaching na, Lord, gusto kong maligtas. Ganun lang. Tapos umuwi ka na. Pagkat ka dito sa church, naiisip niya, ligtas na ako kasi ma-attend ako sa church eh. Yun. Desire mo masave, pero wala ka namang ginagawa. Kasi pag desire mo masave, meron mong gagawin. Actually, mga kapatid, di ba? Madalas ko sinasabi, isang beses lang tayo magdidesisyon sa buhay natin. Isang beses lang. Either maniwala ka sa ginawa, tapos tinapos na ginawa ni Iso Cristo sa cross, or hindi. Yun lang yun. Yun yung decision na yun. Paniniwalaan mo yung ginawa niya, sasampalatayaan mo yung dugo niya at naglinis sa'yo, or hindi. Yun lang yun. Kaya yung pagpunta po sa church, hindi rin po katunayan yan na ikaw ay saved. Nag-gets nyo? Yung tahimik na kayo. Dalawa na lang. O yan. No amount of religious experience is proof of salvation. Yan. No amount of religious experience. Ay, ano ka? Palagay niya, no? Tapos may nakita ka na, sabi ka pa ng kung ano-ano. Tapos meron kang na-meet sa labas. Ay! Brad, Christian ka? Uy, Christian din ako eh. Paano mo nagsabi na Christian ka? Kasi sa church namin, kapag yung nagkantahan na, tapos biglang, ito na yung mararamdaman ko. Nanginginig na ako, umiiyak na ako, nagulong-gulong na ako dyan, tatatakbo ako dyan. Yun ako. Alam mo si Christ nasa akin kasi naranasan ko ang Espiritu ng Diyos. Yun. So, hindi po yun ay katunayan din na ikaw ay ligtas. Hindi dahil sa pupunta ka, nag-iiyak ka dyan sa silya mo, nagngangawa ka, Lord, yan. Hindi rin katunayan yun. Yung experience mo, hindi rin katunayan yun na ikaw ay ligtas. Bakit? Ano sabi dyan, no? Mabasa na lang. Who are the most experienced creatures in the universe in religion? Demons. All the gods of nations are demons. The Old Testament says, wherever you have false religion, you have demon authorship and demon involvement. Ayan. Mababasa niyo ito to sa pagkuha ng banal na hapunan. Ayan.
Hindi ka po pwede maging Diyos mo ay Diyos ng langit, lumalang na langit at lupa, at Diyos mo rin mga demonyo. Hindi po pwede yun. Sabi dyan sa verse na yan. Kasi, ayan o, diba, false religion. If you have false religion, you have demon opposite. Kasi si Satan, nagpapanggap siya bilang angel of light. Tumitilo siya sa area ng religion. Diba? Hindi naman si Satan yung may mga sungay. Makita yung sungay, tapos pangit, ang itsura, may mga pakpak. Hindi ganun. Ang itsura niya. Ayan, bait. Hindi mo mahalata. Diba? Baka may katabi ka, si Satanas na yan eh. Diba? Hindi mo mahalata. Kasi, kami yan si Satanas ay nagpapanggap. Mapagpanggap siya. Lahat po ng ginagawa ng Diyos, ina-alter niya. Ano ba yung ina-alter? Aha? Ina-ano? Ginagaya. Hindi pala alter. Yung ginagaya niya. Kaya tuloy yung tao, akala nila sa Diyos yun. Tulad na isa lang, bigyan kayo na isa. Alam niyo ba na ang universe, ano ang shape ng universe? Shape. Elliptic, diba? Kalala, nakikita natin sa libro, diba? Pero sa Biblia, mga kapatid, ang shape ng universe triangle. So si Satan, gumagawa siya ng mga bagay na ginagaya niya kung yung ginagawa ng Diyos para paniwalaan na siya ay Diyos. Isa ka na sa ang dami mga triangle ngayon, di ba? Kahit sa Egypt, yung mga bansa na may mga gawa sila na triangle. Kasi nga sa dalan, may triangle eh. Di ba si Ernie Baron, gumagawa rin ng triangle, gumawa siya triangle, ilagay daw sa ulo mo, tatalino ka. Alam niyo ba yun? Alam niyo yun? Dati nagkaroon kami yan eh. Nagpagawa yung lola ko niya dati. Yan, lalagay mo sa ulo mo yan, tatalino ka. O diba? Kahit sa mga iso ngayon, yung mga presentation nila, sa page 3 nila, may mga triangle. So, tinagaya, isa ka na sa yung ginagawa ng Diyos para malinlang ang tao. Gets nyo? Gets? So, number 10, no amount of knowledge of the superiority of Jesus Christ is proof of salvation. oh, alam ng mga demonyo na si Jesus ang hari. Alam nila yun. Alam nila na si Jesus ang superior sa lahat. Alam nila na si Jesus ay makapangyarihan, ay superior. Alam nila na sila ay Diyos. Pero, nasabi dyan, hindi pa rin katunayan nyo na ikaw ay ligtas. Diba? So, yan. No amount of resolution, sige. No amount of resolution, no amount of religious activity can transform the heart, only Christ. Yan. Si Christ lang ang makapag-transform sa puso natin. Hindi yung saan tayo pumupunta, kung saan tayo, diba, naniniwala. Hindi po yun. Ano lang, makapag-transform lang na ating puso ay si Jesus lang. Hindi yung 10 na yun na didiscuss natin. Hindi yun. Only Christ can transform us. So balik tayo dun sa verse natin. Main verse, ayan. Test yourselves to see if you're in the faith. Examine yourselves. Test natin. Ayan, yung diniscuss natin 10, yan ang mga pananampalataya ng demonyo na hindi nakaligtas. Ngayon, lipat naman natin tayo sa dito sa atin. Yun, mga demonyo yung diniscuss natin. Kung sila naliligtas dahil doon sa mga bagay na yun. Ilagay natin sa atin. Sa realm natin. Tagal ng realm. Ha?
Sa realm natin tayo, tao, human realm. Spiritual realm yun eh. Ito, human realm. Sa situation natin. So, dito sa sitwasyon natin, maraming tao ang may kaalaman tungkol sa Diyos. Marami. Bakit sa paningin mo? Kaya ba si Kristo? Nakatay siya sa cross. Ito, ganito. Pero, tingnan mo yung buhay niya. Inom-inom. Yosi-yosi. Tapos pagka dumating na yung Holy Week, lalo na pag Biyernes, kainin natin, munggo, isda, bawal maligo. Kasi ang Diyos patay. Yun, no, di ba? Wala, bait-bait, no? Tapos pagdating ng linggo, si Kristo, nabuhay na ulit. Inuman tayo, celebrate. Di ba? So, yun yung nangyayari. So, alam nila. Pero ligtas ba sila? Hindi. Ayan. Nakita mo na lahat, narinig mo na lahat. Signs and wonders, miracles, narinig mo na ang gospel. Mayroon kang kaalaman, pero hindi ka ligtas. Diba? Narinig mo na, nakita mo na. Parang yung John 8, maraming naniwala kay Jesus, pero pagdating yung sinabi niya na kainin niyo yung hindi niyo kinakain na, hindi niyo kainin ang laman ko, hindi niyo inumin yung dugo ko, hindi kayo part sa akin. Diba? Nagtaka sila kasi mabigat daw na teaching yun, kaya nangyari. Niwanan din siya. Diba? Maraming umalis, kaya natira sa kanya 12. Pero meron isang traidor pa dun, sa 12. So yan. Sa atin sa sitwasyon natin, nakita mo na lahat, narinig mo ang lahat, naintindihan mo yung gospel, pero hindi ka pa rin, pwedeng hindi ka pa rin saved. Ano ba? There are many who fear God's judgment, but we're not saved. Lots of people are afraid to die. Ayan. Alam nila na may judgment ang God. Pero, ligtas ba sila? Alam lang nila nang darating ang katapusan ng mundo. Pero, ligtas ba sila? Ano pa? Maraming tao ang takot mamatay. Sino takot mamatay dito ko? Aba, hindi kayo takot mamatay. Ito to. Sino takot mamatay? Magpaparaling ko na ba? Takot mamatay? Kaya mag-disciple pa to. Takot mamatay. Mga kapatid, hindi dapat tayo matakot sa kamatayan. Kasi nakakamatay kasi dapat marami pa akong ma-share. Hindi naman pala eh. Exempted. So, lahat tayo, sigurado kayo ha, hindi kita ko mamatay ha. Gerald, takot mo mamatay? Ha? Si Nestor, takot ka mamatay? Ano? Takot. Paliwanag niya sa Bible study. So, maraming taong takot mamatay, pero wala naman tayong kalubian. Takot ka na mamatay. Pero tunay ba yung pananampalataya? Yan. They are afraid but not saved. Ano ba? Many people believe the truth but are not saved. Many people understand the truth but are not saved. Many people feel guilty about their sins but are not saved. Diba? Ayan, ito yung kay Agrippa. King Agrippa. Nung nagtuturo si Pablo, kasi nakakulong na siya dyan, so pinatawag siya. Tapos nag-share si Pablo ng gospel. Nung nag-share si Pablo ng gospel, sabi ni Agrippa, ayun na, alis ka na. Balik ka na rin sa kulungan mo, patatawag na lang kita pagka maganda na yung mood ko. So, ano ibig sabihin yun? Ba't niya pinaalis? Kasi narinig niya yung gospel. Nag-iinti siya sa kanyang kasalanan. Kaya lang, ibig na magsisi siya, ibig na tanggapin niya yung gospel, maniwala siya, ano ginawa niya? Pinaalis niya si Pablo, pinabalik niya sa kulungan ulit.
Diba? Patatawag na lang kita pagka okay na yung mood ko. Ganun siya. Ayan. Kaya maraming tao na alam nila katotohanan. Alam lang nila. Pero hindi sinasave. Maraming tao na naiintindihan nila yung katotohanan. Pero hindi receive. Tapos ito rin, maraming tao na guilty sa kasalanan nila. Pero hindi sinasave. Puntaan niya nasa mga kulungan. Sisisi ako sa ginawa ako. Hindi ko nagagawin, mahirap pala dito sa kulungan. Ganun lang, no? So, kulang. Nagsisi ka lang, ha? Pero kulang, di ba? Anong gasted? So, dapat, itong gawin natin, preach the word. Preach the word kahit nasaan tayo. I-preach natin yung tunay na gospel. Kasi yan, sa mga pinag-aaralan natin. Ito, ano na to, yung realm na natin, tayo na to, hindi na yung mga demonyo. Diba? Parehas lang. Mga demonyo naniniwala. Alam nila ang Diyos. Tao naniniwala. Alam nila may Diyos. Pero, hindi receive. Maraming tao na gusto nilang maligtas. Punta ako sa church para maligtas ako. Hindi po church na ako magpaligtas, ha? Magpapabaptize ako para maligtas ako. Hindi rin po baptism para maligtas. Kaya punta ako sa harap, nag-pray ako. Ligtas na ako. Hindi rin po yun. No? Mga dinisas natin kanina. Oto, they are many who exalt Jesus. Superiority, nagpupunta ka sa church, pupuli ka, ganyan. Pero ang tanong sa sarili mo, ito ba sin? Diba? Experience ko, nangatug ako eh. So alam mo, ang Holy Spirit yun. Ang experience ko, inawakan ako dito ni Pastor eh, natumba ako. So naranasan ko ang Holy Spirit. Yung ba katunayan na ikaw ay tunay na nasig? Diba? So, ayun po yung ating end the series dito. Na parehas lang po, pananampalataya ng demonyo at pananampalataya ng tao ay parehas lang. Naniniwala ang demonyo, may Diyos. Ang tao, naniniwala rin na may Diyos. Pero ang tanong doon, tunay ba yun? Eh sa demonyo, sabi nga, not saving faith. Ano ba yung saving faith? Tinatawag o sinasabi. Ito yung you believe kung ano yung ginawa ni Jesus sa cross. Yung finished work niya. Yung biyaya ng Diyos sa atin or sa iyo. Yung pagbibigay niya ng regalo. Diba? Lagi natin tandaan yung second verse. Dapat dito nakalagay yung ating soul meaning. Nasa likod yun eh. Lagi natin tandaan yung Ephesians chapter 2. 8 to 10 na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi ito sa pamamagitan ng gawa para wala makapagmalaki sa atin. Pagkatapos, kung tayo naligtas na, tayo gagawa ng mabuti. Yun sa verse 10. Tayo gagawa ng mabuti. Kaya yung sinasabi dito ni Santiago, na ipakita mo sa akin, faith without works is, then show me your works. Kung may faith ka, may works ka. Ang ibabangga natin doon sa verse 10 ng Ephesians. No? So, hindi siya nagko-contradict. Kaya, ang tanong natin sa sarili natin, suriin natin kung yung pananampalataya ba natin ay tunay. Kasi kung hindi tunay yan, saan ka pupunta? Sa impyerno. No? Kaya patuloy natin sa liksyon na ating sarili. Ay, po ito ba yun?